Hi mga ka-Bible, Monday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Mateo chapter 24 verse 45 hanggang 51. So ito po yung mabasa natin. Dapat palaging maging handa. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat ng naglilingkod sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang iba pang mga alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit siyang paparusahan ng kanyang Panginoon at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangi siya at mga galit ang ngipin. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Mateo chapter 24 verse 45 hanggang 51. So sana po is nagustuhan nyo ang Bible verse na binasa ko ngayong araw. At kung nagustuhan nyo po is please follow my page, like and share the videos at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Magsisi at talikuran ang inyong mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Jesucristo ay malapit na pong dumating. Magbabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So malinaw po na sinasabi sa Bible na you cannot enter to the kingdom of God unless you become born again. So keep safe, God bless. Always remember, Jesus loves you. Bye-bye. Hi mga ka-Bible, Monday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcos chapter 4 verse 10 hanggang 12. So ito po yung mabasa natin. Ang layunin ng talinhaga. Nang nag-iisa na si Jesus, ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, pinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinhaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita, at makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik loob sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. So yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcos chapter 4 verse 10 hanggang 12. So keep safe, God bless. Always remember, Jesus loves you. Bye bye.